naming Diyos na banal, tapat at napakabuti, marami pong salamat sa sandali at pagkakataong ito. Patuloy na dumaloy ang iyong kapangyarihan. Ang iyong salita ay patuloy naming manamnam at malasap na ikaw ang Diyos na napakabuti. At ang iyong pangako ay hindi nagbabago. Kaya tulungan mo po kami na lagi kaming manatiling matatag at ligtas hanggang wakas at hindi kami madaya, hindi kami malinlang at hindi kami masila ng diablong umaalingaw-ngaw na katulad ng isang leon. Kaya, O Diyos, salamat po. Pinupuri ka po namin, pinararangalan ng aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng Ikalawang Kronika, 2 Chronicles chapter 14, verse 7. At babasahin ko po siya sa salin ng Amplified Version. Ang Amplified Version ay nangangahulugan na mas pinababaw at mas pinalinaw. Kaya po yung tinatawag na amplifier, mas pinalalakas at mas pinaiigting na mas maunawaan ng nakararami. Kaya po ito pong version na ito, although English, ay nakakatiyak po ako na ito ay mas nauunawaan o mauunawaan ng nakararami. 2 Chronicles chapter 14, verse 7. Ikalawang Kronika, Kabanata 14, talata 7. At ganito po ang sabi, Therefore, he said to Judah, Let us build these cities and surround them with walls, towers and gates and bars. The land is still ours because we sought the Lord our God, and we have sought Him, yearning for Him, with all our desire, and He has given us rest and peace. Hindi po sinabing rest in peace. Amen. Pag rest in peace, dedo ka na po nun. Ang sabi po ay rest and peace on every side. So they built and prospered. So ngayon po, oras na ito, I just want to share na ang lahat po ng mananampalataya ay dapat maglagay ng bakod. You should build your walls. You should build your fences. You should build the restrictions and limitations sa atin pong mga buhay. Sapagkat bilang mananampalataya, we are so vulnerable in the attacks of the enemy. Ang sabi po ng Biblia, ang kaaway na si Satanas ay laging naghahangad ng masisila, mananakaw at madadaya. The enemy operates in deception. Ano po ba yung deception? Pandaraya. Gusto kang lituhin. Gusto kang linlangin. Gusto kang gulangan. Gusto kang isahan. And that's the way of the enemy. The enemy will not fight in a fair fight. Hindi po makikipaglaban ang diablo ng patas. Lagi yang may pangdaraya at laging may panlalamang. The devil will not give us an easy fight. He will always attack us when we are weak. He will attack us when we are defenseless. Kaya nga po mga kapatid, si King Asa, if you will read the whole Bible verse po, sa 2 Chronicles chapter 14, King Asa was the king of Judah. At nung panahon po ni Haring David hanggang kay Solomon, iisa lang ang hari ng Israel. Pero nung after po na humalili o sumunod yung mga anak ni Solomon, nag-away-away. Si Jeroboam kumonsulta sa mga kung kani-kanino. Inilis ni Jeroboam na anak ni Solomon ang lahat ng mga tagapagpayong matanda. Inilagay niya ay yung mga novice. Ibig sabihin, wala pang masyadong alam, mga bagito. Imbes na mas lalong mas strengthen ang kaharian na itinayo ng kanyang lolo at ng kanyang ama, ay ito ay lalong nawasak. Kaya it was divided, northern kingdom and the tribe of Judah. At prior po dito sa verse na ito, sa chapter 13 ng 2 Chronicles, yung tatay ni King Asa na si Abijah ay katatapos lamang ng pakikipagdigma sa Israel o yung northern side. Kaya makikita po natin they are in a continuous war. Kaya within the church, within the congregation, when we lack vision, when we lack the right knowledge of God and what is His plan, it will always be divided. Without vision, magkakaroon ng division. Kaya nga po, division, nagkakaroon ng dalawang paksyon.
Kaya nga po sa buhay na ito, what you permit will have an access over your life. Kaya kung ano ang iyong papayagan na pahihintulutang pumasok sa iyo, yun ang papasok sa iyo. Walls act as a defense. Wall acts as a security. Na kagabi po habang ako'y nagme-meditate, the Lord gave me this message. For the past few months, yung amin pong bahay walang gate. Kaya dahil wala kaming gate, bukas ang bakod, takot-takot na mga aso at pusa ang bumubutbot at sumisira ng aming mga basura. Lalo na po, pag ikaw ay may isda, ay talagang ang mga pusa ay pupunta dyan, sisirain yung mga naka-garbage bag. Yung mga aso nagkakalkal ng mabubungkal. At may mga pagkakataon na yung mga taong hindi mo naman kilala, ay pupunta sa iyong tahanan at magtatanong, ate, kuya, pwede bang may makalakal dyan? Binebento nyo na ba to? Hindi nyo na ba gamit ito? Bilhin ko na lang. Hindi mo naman ibinebenta. Kaya kapag wala kang trangkahan at wala kang pader, you are so vulnerable. Kaya nga po, ang sabi ni King Asa sa kanyang bayan, sa bayan ng Huda, magtayo tayo ng mga bayan at palibutan natin sila ng pader. Sabihin nga po natin, pader. Kaya kapag ikaw ay nakasandal sa pader, ang iyong Father in Heaven ang magtatanggol sa iyo. Kaya ang ating pader ay matibay na tanggulan at sandalan. Amen? Pag ikaw ay nakasandal sa Heavenly Father, ang iyong pader ay magiging matatag. Amen? Kaya nga ang sabi mo ni King Asa, let us build the cities and surround them with walls. In the natural, ano po ba yung mga pader na ito? It gives us boundaries. It gives us restriction. Pag sinabi pong restriction, hindi pwede lahat makapasok. Kaya meron tinatawag na no ID, no entry. Unauthorized person, keep out. Di po ba? This is private property, no trespassing, because you are not welcome in that place. And the devil is trying to get a backdoor opening in our lives. Gusto ng kaaway na ma-caught us in a weak point na hindi tayo nakabantay. Kaya kailangan tayong manatili na prayerful, manatili tayo na nagbabasa ng Biblia, at hindi lamang tayo bukang bibig na parang mga relihiyoso, kundi tayo ay isang mga mandirigma na ini-equip ng Diyos na laging nakabantay. Watch therefore, so that you may not fall into temptation. So temptation is like a lure, katulad po ng isang pain, na katulad ng isang uod na nag-iintay ng isdang mabibiktima. The devil is like a roaring lion. Kaya ang sabi po ni Pedro, be alert, be sober, be vigilant. Be alert, be sober, be vigilant. Maging mapagmatsyag. Alerto 24 oras. At maging handa. Kaya po mga kapatid, all around Metro Manila ay nagkakaroon ng fire drill, earthquake drill, mga disasters drill, kung paano ire-rescue kung sakaling mayroong dumating na sakuna. Kaya dapat bilang mananampalataya, wala pa yung pagsubok, wala pa yung shakening na nangyayari sa simbahan, tayo ay kailangang maging handa so that we will not be moved because our eyes are fixed unto Jesus. He our lifeboat, and He is our rescuer, and He is our deliverer. Kaya kahit anong mangyari, we will not go back, we will not retreat, because we are equipped, and we are ready for battle, and we are ready to take up, and we're going to heaven, because we will see Jesus face to face. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Handa tayo. Kaya nga, you keep on hearing the Word of God. You built on your walls. You built on your boundaries. You built on your limitation. You built on restriction. Kaya alam mo na kapag araw ng linggo, you set your feet going to church. Pag araw na ng Sabado, you set your feet, you will have a family altar in your family. Pag tumunog ng alas 9, hindi para manood ng telenovela. Pag alas 9 na, it's time to praise the Lord. It's time to pray and to read your Bible. Hindi pagdating ng alas 9, nasa Channel 7 ka. Ang apat na mukha ni ganito. And then sa Channel 2, nandyan ang baklang sirena. So, it's not
the television or the series or the telenovelas that will have an influence in your life. Kaya po mga Pilipino, sentimental. Ang mga Pilipino, masyadong madrama. Napaso lang ng kaunti, nuknukan na ng iyak at hapdi ang kanyang reklamo. Amen? Nakagat lang ng langgam, akala mo'y mamamatay na. Amen? Natinik lang ng kaunti, akala mo ay mauoperahan na. Because we are not informed that these things are only little things. Kaya nga sabi ng Biblia, it's the little foxes that will destroy the whole vineyard. Hindi po nakakapuwing ang malaki. Ang nakakapuwing ay maliit. Kaya yung inyong pag-skip ng prayer time, yung inyong pag-skip ng pagbabasa ng Biblia at pagdalo sa gawain, ikaw ay nagkakaroon ng paglayo sa iyong koneksyon. Kaya kapag wala ang koneksyon mo sa Diyos, ikaw ay laging mapupuno ng konsumisyon. Kaya you always reiterate and you always dwell in your problem. You always dwell in what you have lost. You always dwell in what you feel and your feelings and your problem na para bagang nung bumagsak ang problema, ikaw lang ang nakasalo ng lahat ng problema. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Purihin ang Diyos, tunay po na napakabuti ng Panginoon at ang Espiritu ng katapangan, pag-ibig at mabuting pag-iisip ang siyang nagbubunsod sa akin upang matapang na ipahayag ang mabuting balita, kapangyarihan ng Diyos at naruroon ang katwiran ng Diyos. Kaya hamon ko sa bawat isa, hawak ko ang isang purse at ito ay tinagurian ko na Purse of Prosperity. Ito ay aming ginawang misyon na ibigay sa sinumang ibig na magkaroon nito sa kanilang pagkakaloob ng halaga na magbubunsod para ang gawain ito ay mapalawak pa ng higit sa kinalalagyan ngayon. Laging tayo po ay nandun sa enlarging our territory. Kaya may patotoo ang isang kapatid na Sister Pat, ang pangalan na taga Antipolo, at nung linggo sa revival na tanggapin niya itong purse na ito for 1,000 peso offering. Nako, napakalaki po ng himala. Nagsunod-sunod ang kaniyang commission sa kaniyang ATM at 5,000, 4,000, 10,000 at tuloy-tuloy every week nagkakaroon siya ng financial na himala. Kaya dito, may nakasulat dito, you are loved forever. You are loved forever. So, bawat purse of prosperity ay meron pong word of God. If you believe, then you will receive what you believe. So, nais ko pong iyong ipaunawa that money is not just paper. Money is a weapon to destroy poverty from your life. And money at the same time is a tool for multiplying your finances. Kaya ako dadalangin as you give that the weapon of money will destroy poverty and lack and destroy the devil and his demons. In the name of Jesus, I pray as they give, I destroy all the gates of hell, all the gates in heavens, all the gates on earth, all the gates on the heavenlies, all the gates that destroy the rich and prosperous life of Christians. In the name of Jesus, as they give,
the gates of hell will be destroyed in Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. So give, and instantly you will be assured of your reward and harvest. In Jesus Christ's name. Amen. Hindi po ganoon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang share of sufferings. Put on your boundaries. Your boundaries is your place of security. Kaya kahapon, the final day, nakapagpagawa na po ako ng gate, goodbye sa mga asong labas-pasok sa bahay namin. Goodbye sa mga taong nakikiisyoso sa pinapagawa kong bahay. Goodbye sa mga taong lagi mong kailangang bantayan at lagyan ng ilaw. Now I know my place is secure. Yes, I pray. But when there is a fortified wall, there is a security behind walls. Alam niyo po ba, ang pader ay napakahalaga sa lumang tipan. Sapagkat ang pader ang nagpapakita ng iyong kahandaan. Kung makikita niyo po yung mga pelikulang King Arthur, yung mga Gladiator 300, makikita mo yung labanan ng bawat kaharian. They have walls. Because the wall represent their strength. The wall represent their security. When the door is closed, you are not welcome. Kaya kung maunawaan po natin, in the spiritual world, there are two world, the gates of hell and the gates of heaven. Kaya nga ang sabi ni Jesus kay Pedro, upon this rock, I will build my church. And who is the church? We are the church. And we are the temple of God. If you would collaborate and correlate the temple of God in the Old Testament, there is an outer court, the inner court, and the place of holies of holies. So you will not be able to enter easily to the holies of holies. Dadaan ka muna sa outer court, sa inner court. Kailangan ikaw ay walang bahay ng anumang kasalanan, wala kang bahay ng pagkakamali. That's why you need to have a sin offering. But now, we have only one sacrifice. And through the blood of the Lamb, who taketh away all our sin, we can penetrate and we can have the access sa templo ng ating Panginoon. Kaya ikaw ay nilinis para ikaw ang maging titirhan ng ating Panginoon. At dahil ikaw ay banal, ikaw ay titirhan ng Diyos, at ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Kaya kahit anuman ang iyong hingin, ikaw ay pagbibigyan ng Diyos dahil ikaw ay nilinis ng kanyang kabanal-banalang dugo. It's not your past, but it's your decision that concern about your destiny. Build your walls. No entry. You are not allowed. This is a restricted area. Only authorized person will be able to enter in this wall. Kaya nga mga kapatid, walls and boundaries sets restriction and limitation. Huwag mong sasagarin ang iyong sarili. Don't put your strength to be overused. That's why God requires that every people should have one day of rest. One day of rest. Because if you have rest, you will have peace. And when you have peace, your mind will be alert. Kaya nga, it's very important, napakahalaga, that you go to church because among us, among believers, we strengthen our faith, we strengthen our knowledge about God, and we are aware that sin is deadly. If you sin, the price is death. But if you repent, you will have the righteousness of God. The church should emphasize about sin and its price. And the church should also speak about the reward of being obediently following the laws of God. Kaya nga ang sabi ng aklat ng Jeremiah, that the law will not be inscribed in the tablet anymore, but it will be written in your hearts. Kaya alam mo ang dapat mong i-refuse. Alam mo kung ano ang dapat mong tanggihan.
Alam mo kung ano ang dapat at hindi mo dapat gawin. Alam mo kung ano lamang yung pwede mong puntahan. Alam mo kung anong dapat sabihin ng iyong bibig. Alam mo kung anong dapat mong iakto. Alam mo dapat kung ano ang dapat mong maging behavior. Because how you behave will become your character. And your character will reflect of who you are. Kaya kapag ka ikaw ay Kristiyano, kailangan yung behavior ng pagiging Kristiyano ay mapa sa iyo, maging gawi mo, maging pag-uugali mo, at maging pamantayan ng iyong pagpapasya. So when you have your walls, you know that if I go over to this line, maybe God will not be with me. Kaya kapag ka lumagpas ka na hindi mo tinitiyak na kasama mo ang Diyos, kaya po napahamak ang anak ni Asa na si Jehoshaphat. Magkakasunod po ito. Because Jehoshaphat had unholy alliance, unholy partnership with King Ahab. Nakipag-treaty po siya. Kaya nga mga kapatid, there is a major position in your every decision. Kaya kailangan meron kang stand sa bawat pagpapasya. Kaya kung ikaw ay nananatili sa iyong pagiging Kristiyano, you should get rid out of your bad friends. Amen? Kaya nga ang bakod, you always allow that good things will come in and bad things will come out. Naunaman po ninyo? Kaya po may trangkahan at may gate. Hindi po pwedeng pumasok ang basura. Ang pwede lamang pumasok ay mabubuting bagay. Sapagkat ang basura, pag nabulok, ito'y mabaho at hindi mo magugustuhan. At pag ang isang bagay ay umaalingasaw at nabubulok, ito'y nasisira. Ngunit pag ang isang bagay ay malinis, ang isang lugar ay malinis, ito ay lagi mong babalik-balikan at mas gugustuhin mong manatili sa lugar na yon. At tandaan po natin, tayo ang templo ng Diyos. Tayo ang bahay ng Diyos at gusto ng Diyos malinis ka. Ang gusto ng Diyos mahusay ka. Ang gusto ng Diyos ikaw ay laging nagpapasiyasat araw-araw, gabi-gabi sa kanyang harapan. Gusto ng Diyos na magtagumpay ka. Ang kaaway ay mayroong apoy at ito'y apoy na nakasisira. Ang layunin ng apoy ng kaaway, sirain ka. That is the fire of hell. It destroys you. But the fire of God destroys your enemy. Ang apoy ng impyerno, ang sisirain, ikaw. Pero ang apoy na galing sa Diyos, ang sisirain dito, yung kalaban mo. Kaya ang kalaban ng Diyos ay hindi magtatagumpay sapagkat ang Diyos ay nasa panig mo at ang Diyos ang nagturo sa iyo. If you command, I will obey. What you get rid, what you resist, it will not persist. If you resist the devil shall flee from you. Amen? Draw near to God and He will draw nigh to you. Boundaries are like fences. You put walls. Pare, I'm a new creation. Pare, this is me. I'm a new creation. So it's not being alone is the problem. As long as you have a purpose, kahit mag-isa ka, masaya ka. Kahit ang kasama mo lang, asawa mo, dyan sa business mo, masaya ka. Kahit dalawa lang yung disciple mo, masaya ka. Because you know that being alone is better than being with the people who will contaminate you. We are not here in this world to be contaminated, but to dominate the world and to tell the world that Jesus lives, that we are not a defeated foe. We are not weakling, because when we are weak, then Christ is strong. Hallelujah. Kapag ikaw ay mahina, doon mo kailangan ng Diyos. You guard your treasure. Your treasure is in your hearts. Kaya nga ang sabi po ni David, I have hidden your word in my heart so that I may not sin against you. Ang buhay po natin ay katulad ng isang baso. Katulad ng isang jar na kapag bukas, pwedeng puntahan ng mga lamok. Pwedeng
pangitlugan ng pinagmumulan ng mga dengue. Pero kapag ang iyong sisidlan ay may takip, hindi ito pwedeng pamahayan ng kahit anumang insekto. So cover your lead. Raise up your barriers. Stand on the high ground. Mga kapatid, the wicked will perish, but the righteous will flourish. Kaya, anong gusto mong papasukin sa iyo? Mabubuting bagay o masasamang bagay? Kaya mga kapatid, I just want to warn you, hindi lahat ng born again dapat ninyong pagkatiwalaan. Marami po kasi sa atin, nagbebenta ng lupa, nagbebenta ng kasirola. Pastor, born again yan. We are so easily attracted. Kristiyano yan. Maganda yung binibenta niyang insurance. But have you ever considered to pray first, discern the people who are offering you? Hindi dahil Kristiyano, in-invite ka sa ibang church, i-discern mo muna. It's not having a good crowd. It's having the righteousness of God. Kristiyano naman yung mga barkada ng anak ko, kaya pwede naman sila kahit gabi na umuwi. Mga Christian naman sila. Have you ever discerned it first? Because the problem is within the church. Within the Christian brother. Ang minsan, ang mas mahirap tawarin ay yung mga Kristiyanong nanloloko sa atin. Yung ibinuhos mong tiwala at pinagkatiwalaan mo. Kaya hindi ko mo born again, hindi ko mo dumadalo sa ganung church. You should be complacent and you should be trustworthy easily dahil Kristiyano. You should have a benefit of the doubt. Ito kaya ay oportunista? Ito kaya ay may bala kayang masama sa akin? O gusto lang nito yung investment ng pera ko? Amen. So when you have walls, hindi dahil maganda ang negosyong yan. Dahil Kristiyano nga yung partner mo. Sugpang at sunggab ka na kaagad. Okay, Pastor. Kailangan kong maging US citizen. Kailangan pumasok ako sa fixed marriage. Christian naman yung aking mapipixed marriage. Walang mangyayari. Walang sex, Pastor. Kasi Christian naman kami. Hindi mo pwede yun. Because as long as you know that it is wrong, the motive is wrong, it will always be wrong. Amen po ba? Kaya when you set your boundaries, oops, hanggang dyan lang ako. Alam ko na, over that, it will be dangerous. If you will be aware of the danger, hindi ka magiging padalos-dalos sa iyong mga kapasyahan. Huwag kang magpapasya pag ikaw ay masayang-masaya. At huwag ka rin magpapasya pag ikaw ay galit na galit. Amen. Do not be an emotional giver or an emotional person. Because if you pity yourself, you open the doors for the enemy. And when you are too happy, you also open the doors for the enemy. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregrante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.gregrante.com. Dahil pag matagumpay ka na, minsan nalilimutan mo na ang Diyos. Kaya nga ang sabi ni Haring Agur, Panginoong Diyos, huwag mo po akong payamanin ng sobra. Baka naman makalimutan kita. Huwag mo naman din akong papaghirapin, baka sumpain kita. So King Agur knows he should stay in the middle ground. Not too aggressive and not too slow. Amen po ba? Kaya kapag sinabi ng expressway sa South Luzon, 60 kilometers per hour when raining, merong nagbabala at merong nangyaring aksidente doon, sundan mo yung 60 kilometers per hour na restriction. Because when you go beyond that, you invite accidents. You invite danger. Amen. Because they have already proven na pagka ikaw ay 100 kilometers per hour umuulan sa skyway, it is slippery when wet.
Kaya yung babala ng Biblia, choose your association, choose your friends, choose the right connection. It is proven that when you have an unholy alliance and partnership, it will not just destroy you, but it will distract you and you will be dismayed. Mapapahiya ka. Nalaman na ng Diyos beforehand na kapag mali ang iyong mga association, mali ang iyong mga sinasamahan, mali ang iyong ginagawa, it will only lead you to destruction. Kaya nga ang sabi ni Nehemiah, he cried out unto the Lord, Lord, my city, Jerusalem, is in ruin. The walls have been destroyed. Sapagkat, pag ikaw ay basta natatangay na lamang ng alon at wala kang sariling kapasyahan, ikaw ay sama dito, sama doon, kung saan masaya ang barkada, tropa, nandun ka. You should have a stand. You should have a stand. You should know your position and God will give you a good condition. Kaya kung ikaw ay nalugi o nasaktan, know your boundaries and be more prayerful and have the God kind of insight in your life. You can hear the Word of God when you face trials. You can hear the Word of God when you are in the wilderness. You can hear the Word of God when you are in your secret place. Kaya nga po, sa iyong bakod, there are secret chamber. You talk to the Lord. You talk unto God. You sing unto the Lord. You praise God and you honor God. And you always declare that this life will be the best and I have a good favor hand of the Lord upon me. Kaya doon sa iyong bakod, meron kang arsenal ng imbakan, ng bomba, ng sibat, ng palaso, at meron kang secret place na pwede kang manalangin. Ang isang matalinong hari, hindi niya ibinubulantad ang pinakalihim ng kanyang bahay o ng kanyang kaharian. Kaya nga po tayo, wag po tayong masyadong pasa todo o bigay todo. Hindi dahil mabait, halos ampunin mo na, at halos ipakita mo na, o nandito ang aking bolt ng pera, ito ang aking savings account, nandito ang aking jewelry. Hindi po ganon. You should have some reservation. Ang problema ninyo mag-asawa, let it remain between you. Kung maiiwasan ninyo, wag na rin sabihin sa pastor, mas mainam nga po yun eh. At least nababawasan kami ng trabaho. Amen? Sapagkat merong mga problema, kayo na lamang ang pwedeng magresolba. Di mo ba yung awayan, tampuhan, kaya nyo na yan. Yung asawa mo, medyo pakiramdam mo, nanchichicks, kaya nyo na yan. Because if you believe that you have the power, you will get the answer to what you believe. Hallelujah. Amen. Ipaubayan nyo na sa amin yung mga big task at mga big problem. Pero yung anak ninyo hindi umuwi, yung anak ninyo nagtanan, kaya nyo na yan. You can pray to God. Amen. Yung anak ninyo ayaw nang mag-aral, ayaw nang pumasok. You pray to God because you are the one who knows the real deal and the real situation of your family. Please don't get me wrong. We love to pray for you. But have you ever considered you have that problem for you to experience the loving kindness and the goodness of the Lord and the power of yes and amen in your life? The power of the answering God over your life. Hallelujah. Kaya nga nandiyan problema mo eh. Para maranasan mo na ang Diyos ay tumutugon, ang Diyos ay nagpapagaling. Kung ulcer lang yan, pagagalingin ka ng Diyos. Migraine, tonsillitis, pagagalingin ka ng Panginoon. Put on your boundaries. Hallelujah. Do not disturb somebody else. Kung kailangan mo ng pan-tuition fee, huwag ka na maghanap ng pwedeng mautangan. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Lumuhod ka muna at ikaw ay manalangin. Ang Diyos ang tutulong sa iyo. Pag hinimok mo ang tulong ng tao, there's always string attached. Kaya ikaw ngayon, iwas na iwas ka dahil sa utang na loob. Pero ang Diyos, hindi siya naniningil. Siya'y natutuwang pagpalain ka. At hindi lamang siya basta pag nagbigay ng pagpapalay barya. Pati cheque, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Sa Proverbs chapter 4, verse 23 to 27. Keep and guard your heart with all vigilance,
and above all that you guard, for out of it are issues of life. So guard your hearts. Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Sabi ni Jeremiah, above all things, the heart is deceptive. Mapangdaya. Hindi dahil mabait sa iyo, may crush na sa iyo. Amen. Hindi dahil mabuti ng isang linggo, pagtitiwalaan mo na. Hindi dahil nililinis ang iyong sapatos, hindi dahil pinaplansyahan ka, kahit walang bayad, hindi sa ganoon. Kaya nga Jesus taught us, be wise as a serpent and be gentle as a dove. Kaya we should have this strong discernment, and discernment comes only when your spirit is alive in the Lord. Kaya mauunawaan mo na bogus yung networking na yan. Pag ikaw ay nagpe-pray at nakakonsulta lagi sa Diyos, huwag kang hihingi ng payo sa hindi mananampalataya. Huwag kang hihingi ng payo sa isang hindi naman naniniwala sa Diyos. Ang hingan mo ng payo ay yung may salita ng Diyos. Don't just listen to motivational speaker. If they don't have the devotion from the Lord, it is useless and it is powerless. Wow. Hindi, Pastor, nakaka-inspire eh. Christian ba yung pinapakinggan mo? Christian ba yung pundasyon ng kanyang sinasabi? Hindi, Pastor, successful siya eh. Successful siya sa go negosyo. Siya ang nagsimula ng unang donut na may kahalong mango juice. Pastor, talagang nakaka-inspire. Unless they have God, their success is futile. Mother Teresa once said, God did not intended us to become successful. But what He wants us is to become faithful. Hindi lang para tayo magtagumpay, kundi maging tapat. Ang tapat sa kakaunti, pagkakatiwalaan ng malaki. Kaya kapag ka ikaw ay hilong-hilo sa iyong pagpapala, you just go over your boundaries. Kaya nga, when I receive praises from people, sabihin nila, ganito, ganyan, ganyan. The more I receive praises, the more I just bow down. Lord, it is not me, it is you. Kailangan yung brokenness, basag na basag po tayo sapagkat ang pagpapala ay mapanganib, gayon din ang kahirapan ay mapanganib. It will always go the other side. You might fall on the other side of the ditch. Pwede kang mahalunod, pwede kang mahulog sa parehas na tabi ng iyong kalsada. But if you will just tiptoe and walk into the narrow road, holding onto Jesus, looking into Jesus. Stay firm in the Word. Stay focused on what God said. Kahit ikaw ay nakatikdi at parang nagtitinikling, papasok doon sa daan na iyong tinatahak, hindi ka mahuhulog, hindi ka malulunod. Sapagkat ang sabi ng Biblia, dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog, dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod dahil kasama ko ang Diyos. Kahit ano man ang plano ng kaaway, hindi magtatagumpay sapagkat ang Diyos ang makikipaglaban sa lahat ng aking mga kaaway. The enemy might encamp against me, but the Bible says, I am more than a conqueror. It's not the number of people that will give you winning and victories. The one who will give you the crown of victory is the God who sent His Son through His only begotten Son, Jesus Christ. Bantayan natin ang ating puso. Ba't mo ba gusto ng pagpapala? Para maghiganti? Ba't gusto mo magkabahay dahil naiinggit ka sa kapatid mo? Ba't gusto mo magkakotse? Gusto mong paandaran yung iyong barkada? Ano ang gusto mo? Bakit gusto mong magkapagpapala? Para ito lahat sa kalwalatian ng ating Panginoon. Kaya na-delay because you are open in the plans of the enemy. Sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, the wiles and the schemes and the plans of the enemy are not secret, but it is already revealed to us. Ang plano at pagkanan ng kaaway hindi nalihim sa atin. Ito ay lantaran ng ipinakita sa atin ng Diyos. Ang gusto ng kaaway, ikaw ay matamlay. Ang gusto ng kaaway, ikaw ay malungkot. You will never go on. You will never grow old. Dahil ang tatay mo namatay ng 50 years old. Alam niyo po ba, in the generation of our family, ng Durante family, lahat po ng mga panganay,
mga naubos na, hindi nakaabot ng 60 years old. Yung mga pangalawang anak na magpipinsan, mga nangaubos na rin. And my dad is on the third line. And praise God, 66 years old na, nagti-TV pa, nangangaral, nagre-revival, 40 nights, 80 nights, whole year round. Dahil he has boundaries. What you believe will give you the right to exceed. Hallelujah. Para po sa inyong kaloob na 500 pesos bilang partnership or love gift sa ministeryong ito, maaari po kayong mamili sa mga sumusunod na babanggiting regalong pasasalamat na aming ihahandog sa inyo. Una, 2 audio CD preachings ni Brother Greg, isang DVD preachings or 3 pieces of anointing oil, at crucifix na bottle opener. Bakit po crucifix? Sapagkat pinapaalala po nito ang natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At itong nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at siya'y nagbigay sa atin ng garantiya ng katagumpayan. At sa 1,000 pesos na inyong ipapadala bilang kaloob at partnership sa buwan na ito, kayo po ay aming padadalahan ng isang mug na kung saan pag binuhusan niyo po ng mainit na tubig ay lalabas ang taste and see that the Lord is good design. At ang isa naman po ay may nakalagay na choose joy. This is the day that the Lord has made. Yun po yung pangalawang disenyo. Maaari rin po kayong tumanggap ng isang digital changing color alarm clock. Bakit po digital changing color alarm clock? It reminds us that bawat araw, purihin natin si Yahweh. At bawat araw ay laging may magandang ginagawa ang ating Panginoon. Maaari rin po kayong tumanggap ng USB with 50 audio preaching. At ang USB preachings, marami na po naabot ito, Luzon, Visayas at Mindanao, sapagkat ang pananalig ay nakukuha lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ay para sa 1,000 pesos partnership and love offering. At para po sa inyong kaloob na 2,000 pesos and above, kayo po ay aming padadala ng isang radio set or any 2 combinations of the items na akin pong nabanggit kanina. Tumawag po kayo sa 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904 para sa mga karagdagang informasyon. Ang inyong pagbibigay po ay napakahalaga sapagkat nagigibo kayong daluyan ng pagpapala at maigting po nating naihatid ang mabuting balita sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, ng website, ng internet, ng YouTube. Libo po ang naabot at talagang hindi po namin kayang maipaliwanag ang mga patotoo na kanilang nararanasang himala at kabutihan ng ating Panginoon. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong improvements para sa finishing touch ng ating Prayer Mountain sa Tayabas, Quezon. Kaya kayo po ay magkaroon ng conviction at magkaroon ng hamon to support and partner with this ministry. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pangunguna ni Brother Greg Durante mula sa kanyang puso at sa amin po sa buong staff ng Greg Durante Ministries. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa inyo at sa biyaya ng ating Panginoon. Marami ang naliligtas at nagkakaroon ng pag-asa. It's always a great day to live. What you believe will give you the right to excel and to challenge the limitation of this world. Kaya kapag ikaw ay nagpadala sa mga sabi-sabi, alam mo yan, nakita mo ba ito, kapatid? Ang pag-inom ng coke, masama yan. Aba, kung minsan lang naman, wala namang problema. Tingnan mo, pastor, pag inilagay mo sa kumukulong tubig, tingnan mo, masama yan. Sabi sa internet, naku, ikaw naman ngayon ay paniwalang paniwala. Alam niyo po ba, bad publicity is always publicity. Bakit mo naman pipigilan ng iyong sarili na may naghain sa'yo ng coke sa isang Bible study? Alam nga namang sabihin mo, in Jesus' name, masama yan, kapatid, huwag ka nang bumili ng coke. Maraming pong Kristiyanong ganun. Alam mo ba yan, tosinong yan? Ako, maraming ganito, ganyan-ganyan. Ikaw naman, oo nga kapatid, oo nga kapatid. Ito, uminom ka ng malunggay, uminom ka ng ganito. Ito ang mas maganda sa'yo. Alam niyo po ba, merong isang kapatid na dinalaw si Daddy, isang partner ng ministry sa St. Luke's the 4th. At sabi niya gano'n, hindi po siya dito nag-church, isa po siyang partner ng ministry. Tinawag niya ang kanyang pastor. Pastor, ipanalangin mo nga ako. At ang sabi ng pastor, hindi na kita ipapanalangin, sister. Meron akong alam na gamot na mas magaling dyan sa iyong sakit at karamdaman. At ang sabi niya sa kanyang asawa, Daddy, wag na lang yung pastor na yan, pauwiin mo na yan, no, bigyan mong pamasahe. Ang patawag mo si Pastor Greg. At nung dumating si Pastor Greg, ipinanalangin at ipinahayag ang salita ng Diyos. Ngayon po, siya ay malakas na at parang nagdahilan
Nagkaroon lamang ng malaking bill sa St. Luke's pero naranasan niya ang pagpapagaling ng ating Panginoon. Ang aking ipapahayag, hindi ang gamot, kundi ang dakilang manggagamot. Hindi kung sino ang mauutangan, kundi ang nagbibigay at nagpapalaya sa ating mga utang. Siya si El Shaddai, siya si Jehovah Jireh na magtutustos ng lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah. Do not be wise on your own eyes. There is a path that you think that it is good, but where it leads is destruction. There is a way that seems to be right. Kaya nga, don't tell your dreams to the people who cannot believe in it. Watch out for the dream killers and the dream stealers. Kaya kung hindi siya kasapakat dun sa vision mo at dun sa ipinakita at siniwalat sa ng Diyos, huwag mo na siyang kausapin. Sapagkat para maging bida, laging mayroong kontrabida. Si Superman, laging kalaban si Luthor. Amen? Si Spider-Man, laging kalaban si Penguin. Si Batman pala. Si Spider-Man, laging mayroong kontrabida. Kaya kapag may kumukontra sa iyo, paniwalaan mo, ikaw ang bida sa harapan ng Diyos. Kaya habang ikaw ay hinahatak pa atras, magdiwang ka, magpasalamat ka, sapagkat nalalapit na ang iyong pagpaparangal na ikaw ay itataas at itatanghal ng ating Panginoon. When the door seems to be shut, watch out. A big door of opportunity is about to unfold. A big door of blessing is about to flow. Kaya kapag ikaw ay nahihirapan na, wow, katulad ng isang bundis ng mga anak na nagle-labor, ang sabi ng doktor, relax, breathe in, breathe out. Dok, sakit, breathe in, relax, ire, sapagkat malapit na ang pagpapala. Amen. Breathe in and relax. The more you get older, the more you get balder. Hindi, biro lang bladder big. The more you get older, the more you get bolder. Amen. Yun po yung aking sasabihin. Habang tumatanda ka, mas lalo kang nagiging matapang. Totoo po ito. I experienced it myself. Akalain nyo, sino ba naman ako para pagkatiwalaan ng mga malalaking bagay? Yung mga purchases natin ng camera, sabihin ko, 1-year terms. Sige, sino ba maniniwala sa atin? Sasabihin sa akin ng isang kapatid, Pastor, pautahin kita 200,000 para pang-operate ng television ministry. Walang kasulatan, period, no erase. Nagtitiwala sa atin. Paano nangyari yon? Because they have seen our boundaries. That our boundaries is full of integrity. That our boundaries can be trustworthy. Pag ikaw ay napagkatiwalaan sa isang bagay, pagkakatiwalaan ka ulit ng kasunod na bagay. Kaya nga, if you want your life to be secured, katulad ng cellphone at ng computer, put a password, put a padlock, amen? Ilock po ninyo ang inyong puso na nakatingin lagi sa Diyos. Hindi ang takbuhin ay para sa mabibilis tumakbo. Hindi lamang ang matatalino ang pwedeng magtagumpay. The race is not just for the swift. Ang mahalaga, tumatakbo ka dahil alam mo na matatapos mo ang labanan. Iisa lang ang Manny Pacquiao, pero wag mo nang hangarin na magiging Manny Pacquiao. Amen? Iisa lamang ang magiging Pastor Greg Durante, at siya lamang yun. Kaya in my life, I put my boundaries. Nakita ko ang kanyang mga naging lubak ng tatay ko, sabi niya gano'n, tinalo ko at ginapi ko ng lahat ng mga demonyo at diablo. Kaya kayo makakaiwas na sa mga lubak ng buhay na magiging mas mabilis ang pagpapala para sa inyo. Imagine niyo po, when my dad started in the ministry, he had to have 10 Bible study a week just to survive and just to sustain. Kailangan niyang magnegosyo ng baka, ng baboy, ng manok para kami mabuhay. Pero lahat ng kanyang negosyong pinasukan, nalugi. Lahat ay nawala at lahat ay napapunta sa utang. Sapagkat kailangang maitono ka muna doon sa iyong pagkakalagyan.
Kaya I believe and I conclude, pag naglilingkod ka ng tama sa Diyos, yung lahat ng nasa mundo, idaragdag sa iyo ng ating Panginoon. Hindi ka para maging kawawa. Pag nasa iyo ang awa ng Diyos, malalagpasan mo ang laging mukhang kawawa sapagkat nasa iyo ang huling hagalpak at halakhak sapagkat ikaw ay sinidlan ng tapang at ng takot ng ating Panginoon. So kung magtatapos sa Zechariah chapter 2 verse 5. Again, as I close, create a password. I-lock in po ninyo. I-auto-lock po ninyo ang inyong puso that your heart is receptive, your mind is alert, and you are vigilant. You are watchful. Sa Zechariah chapter 2 verse 5, ang sabi ng Diyos kay Zechariah, I, the Lord your God, will be a wall of fire around you. I am the God who has thousands of angels encamping for you. And I will be its glory within. Ako mismo ang magiging pader ng apoy sa inyo. At ang aking kaluwalhatian ay papaloob dito. Hindi ko na po pagkakahaba-habain pa. Ano ba yung kaluwalhatian ng Diyos? The glory of the Lord is His very nature that wherever you go, He will go. And sabi ni Moses, one thing he asked, pagbaba niya ng Mount Sinai, dalang 10 Commandments, na doon nagpa-party yung mga Israelita at naggawa ng Diyos-Diyosan. Sa Exodus chapter 34, what Moses asked, Lord, show me now your glory. Because when you have the wall of fire and when you have the glory, wow, you will not fear in getting old. You will not fear that you are still single right now. You will not fear that you still do not have a house right now. And you will not fear that your dreams are not yet coming to pass. Hindi mo ito pangangambahan, hindi mo ito kakatakutan, sapagkat ang pader ng apoy ay nasa sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa sa iyo. In His time, He make all things beautiful. Kaya dito sa aking hangganan at trangkahan, I will not fear evil because the Lord delights in me and the Lord sees me. And I know that this time, I'm not just be a second class, but I know I am favored by God. Kung ang sorbetes at ice cream ay merong flavor of the month, sasabihin ko po sa inyo ngayong buwan na ito, kayo ang favored of the month ngayong buwan ng July. Gusto niyo po ba yun? Kayo ang favored of the month. Amen. Can I hear amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. You are God's favorite. Amen. Masarap pa kayo sa tinapay at matamis pa kayo sa asukal. And let us bow our heads and let us pray. Lord, salamat po sa gabing ito. Lord, thank you for giving us an instruction to take hold and to stand on what is right in you. Salamat po, Diyos, at ang iyong paggabay at pagpatnubay ay aming nararanasan. Salamat po sa mga kapahayagan na aming narinig. At nawa ito ay manatili sa mga panahon na ito ay aming kakailanganin, ito ay mamunga at aming mapakinabangan. Itago mo po kami sa iyong mga bisig. Hide us in the shadow of your wing, and let your mighty big arms cover us and protect us. And the blood of Jesus consume us and protect us. Itago mo kami, lukuban mo kami ng iyong kabanal-banalang dugo. Ama, maraming salamat. Walang nasasayang, hindi nasasayang ang aming pagdalo, hindi nasasayang ang bawat pangangaral, hindi nasasayang ang aming pakikinig, sapagkat sa bandang huli, ang aming exit door ay magiging matagumpay at kami ay magkakaroon ng lubusang kagalakan sapagkat kami ay nakakalapit ng malayang-malaya sa luklukan ng biyaya ng trono ng Diyos dahil sa iyong awat habag at grasya ng Diyos. Salamat as we enter and as we exit this place. We are so consumed that we are destined to reign and we are destined to become victors and not victims. Salamat po, Ama, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the sweetest name of Jesus. Everybody said, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia, Lunes hanggang Huwebes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi. Tuwing araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.